Good day, everyone. For today, I'm going to discuss you the lesson 3. It's all about me, my family, and the social institution. Before that, let me introduce to you myself. By the way, my name is Davon Paul Tilly Smith, your reporter. Our objectives are identify the positive and negative influence of social institution on the self. Next is develop awareness of how the different institutions contribute to self-development. Now, meron ba kayong alam kung ano ang mga tatalakayin natin ngayong araw? Okay, pamilya at ang social institution. Ano pa? Yung sarili. Sige, atin ang simulan. A family as national institution. So, a family is usually made up of a husband, a wife, and a children. So, ang pamilya natin ay binubuo ng ama, ina, at anak. Tayo, no? Mga anak. So, kailangan natin ang tatlo para mabuo yung pamilya. Nature intended in this way because when a child is born, it takes many years under the guidance of parents before he can get along by himself. Bakit kaya under the guidance of parents bago bago sila he can get along by himself, no? Bakit kaya? Kasi pagkabata, no, pag anak sa atin, alam na, hindi pa tayo marunong maglakad. So, kailangan talaga ng guidance ng ating mga magulang. Kailangan muna tayo turuan. Kailangan muna tayo turuan ng ating mga magulang paano maglakad, magsalita, no? Anong dapat natin matutunan sa kanila. At parents naturally desire to see themselves in their children. Bakit kaya? Bakit kaya gusto ng mga magulang natin na makita nila yung sarili sa atin? Halimbawa na lang, kung kapag nagkaanak tayo, di ba, sasabihin natin na, hala yung anak ko nagmana sa akin. Hala yung anak ko kamukha ko. Ganun. So, yun ang gusto ng ating mga magulang na they are sacrificing time, family, their time, money, and effort to care for their children, sacrificing for better education and healthcare. Nagsasakripisyo ang ating mga magulang, no, para sa atin, no. Nagtatrabaho sila ng marangal, nagtatrabaho sila, nagbubuhis pagod sila para sa atin mabigay yung mabuting edukasyon para sa atin at maayos na pamumuhay at masaganang buhay natin, no. As a children, it's crucial to be grateful to parents for their love and hard work. So, as para sa atin ng mga anak, dapat thankful tayo sa ating mga magulang na nagsasakripisyo, na minamahal tayo. At walang nagsasabi sa mga magulang natin na gawin nila yon, kundi kusang ginagawa nila yon para sa atin dahil mahal tayo ng ating mga magulang. According to Esteban 1990, the family is the primary and natural school of life. No, bakit kaya primary and natural school of life? Kasi sila yung una nating guro. Sila yung unang nagtuturo sa atin ng mga tama. No? Sinasabi nila na, anak, pag uwi mo galing sa school, magmano ka, rumispeto ka, at anak, ituturo ko sa iyo yung paano magsaing, ganun, maghugas ng pinggan. Doon natin matutunan sa kanila yun kasi naranasan din nila yun, no? At sila yung tuturo sa atin ng mga tamang gawain, no, sa ating bahay. At isa pa doon, as a parent, no, kailangan natin maging maayos, no, maging respetado tayo na dapat natin ginagawa yung mabuti kasi sa mga anak natin, ginagaya nila kung ano ang nakikita nila, no? Dahil tayo ang unang nakikita ng ating mga anak, susundin nila yun kung ang ating mga magulang, kung ang mga magulang ay masama ang ginagawa sa
nagbibisyo sila, nagsisigarilyo sila, ganun, nagiinom, nagsusugal. So, gagayahin din yun ng mga bata na dapat, hindi dapat sinusunod o ginagawa, no? Dahil ah, hindi ka dapat o hindi tama yun sa mga bata. Dapat dapat tayo ang maging role model na unang-unang role model ng mga anak, no, na na makikita nila. So yun. Ang next na naman ay ang test school. So in school, the professional educator is challenged to help prepare the students for their life. So dito tinuturuan dito sa school meron tayong tinatawag na guro, no, na nagtuturo sa atin kung paano maging handa sa paglaki natin, no, kung ano ang mga gusto natin sa pagtanda sa ating buhay, ganun. Tinuturoan din tayo kung paano kung ano ang gusto natin sa paglaki, kung anong gusto natin kung ano ang kukunin natin na trabaho sa paglaki natin, no. Nino ni tinuturoan tayo nila, nurture ang ating mga kaalaman, ganun. At binibigyan tayo ng mga idea kung ano ang gusto natin at to offer him an objective measuring rod, so or set of criteria upon which to base his thoughts, words, deeds, to instruct him in an objective standards of morality which must be upheld and defended under all circumstances. So, dito binibigyan tayo ng mga objectives na kailangan talaga natin na ma-acquire, no, bilang mga bata o mga mag-aral sa paaralan, no? Dito at education is a lifelong process. So, bakit kaya lifelong process? Kasi habang tumatanda tayo ay patuloy pa rin tayo natututo, forming a habit of learning and providing opportunities for continuing learning. And schooling is an adventure into a complex environment, replacing informal routines and parental authority with formal rules and conduct. So, nasabi dito ang complex environment. Bakit kaya complex environment? So, sa school kasi, ang pagtututo natin ay nagle-level up, no? Dito tayo, nag-i-increase yung natutunan natin dito sa simula sa, ano tawag doon, madali lamang hanggang sa ito ay naghihirap na, noon tawag doon, yung increasing the level of learning, ganun. At placing informal routines, so kung ano ang mga di ka nais na gawain natin sa bahay, kumbaga pangit ang ating natutunan doon, ay sa school naman ay binabago nila dito. Iniiba nila ang ating mga ugali. Tinuturuan tayo na kung ano ang tamang gawain natin sa dapat nating matutunan, no, sa school. And parental authority with formal rules and conduct. So dito, no, binibigyan tayo ng mga dapat mga rules, no, na dapat gawin natin kasi upang para rin ito sa mga kabataan, no, na nag-aaral. At it is a social encounter with peers, adults, and authority figures, no. Sa school na meron tayong ma-encounter na mga kaklase, no, na mga kaibigan, teacher, no, at iba pa, no, maraming makaka-encounter natin doon sa school. And expressing individuals' ideas and conduct that may conflict with their moral values. Schooling should be associated with joy of learning. So sa pag-aaral dapat natin, kailangan natin masaya, no? Dapat tayong maging masaya sa ating pag-aaral. Shaping thoughts, attitude, habits, and values that continue to shape adult life, no? Kailangan maging sa ating pag-aaral kasi maano natin dito sa paglaki natin, no? Kumbaga ma-apply natin ito, no, sa ating buhay kapag tayo matanda na or magkakaedad na tayo. Next is religion. Religion teach about man's destiny, redemption, sin, forgiveness, grace, and participation in God's divine life. So dito sa religion, dito tayo matututo ng about man's destiny. So
kung ano ang ating destinasyon bilang mga tao, at redemption, um, pag paghihingi ng paghihingi ng tawad sa ating Panginoon, kasi alam natin na meron tayong mga nagagawang hindi mabuti sa ating sarili. At participation in God's divine life, kailangan natin sundan kung ano mga utos ng ating Panginoon. Sama kailangan natin mahalin ang Diyos, ay yung mga participation in God's divine life, ang ibig sabihin nun ay sundin natin yung utos ng Panginoon nasa scripture o aklat, no, sa Biblia, Bible, na mababasa natin, no, at sinasabi doon sa Biblia na huwag kang pumatay, no, mahalin ang kapwa, ganun. Yun ang mga itinuturo ng ating mga religion. Alam naman natin na meron tayong iba't iba religion, pero isa lang ang ating Panginoon. So teachers embody universal truths and love, guiding people through trials and suffering with dignity and optimism. So sa tinuturo dito sa religion ang ating pagiging matatag, no, at pagiging makatotohanan, pagmamahal, at ginagay din tayo sa mga na na na-encounter natin na mga pagsubok sa ating buhay, na mga suffering natin, no, kung ang faith na dapat kung ano man ang mga naranasan natin sa buhay hindi dapat natin mawawala ang pagtitiwala natin sa Diyos, no. Yun ang yun ang ating mga matutunan dun sa ating religion. They teach about justice, peace, and family solidarity, fostering moral values and love. Yan ang ating matutunan sa ating religion. The divine life of God is enlightened and is strength through these teachings. So, ang Panginoon ay nagbibigay ng karagdagang, no, karagdagang to us to enlighten, no, para maging magpatuloy tayo sa ating ginagawa sa ating buhay, no, binibigyan tayo ng lakas ng ating Diyos para magpatuloy sa ating ginagawa, and they inspire the will to do good and bear for the love of God. So i-inspire tayo ng Panginoon na gumawa ng mabuti and magmahal, no, para sa ating Panginoon. Next is pair. So peers and friends exert significant influence on a child's behavior. Alam natin na sa ating mga kaibigan ay simula bata tayo sa paaralan at saka sa bahalan tayo. Nang naging tayo ay nagkaedad na, lumalabas tayo, so meron na tayong mga kaibigan, hindi lang sa paaralan kundi sa kapitbahay natin. Meron na tayong mga kaibigan, mga barkada na ating nilalapitan. Kasi doon tayo nagiging mas freedom, no? Kung kasama natin sila, meron tayong mga ginagawang mga bagay na nakakapagsaya sa atin. So, during their emotional and social development, particularly during their emotional and social development. Bakit emotional and social development? Kasi sila yung nagiging malalapitan natin kapag meron tayong mga problema sa ating emotional, and gusto na doon din tayo nagkaka-development, meron din tayong doon din tayo ma-develop ang ating pagiging social o pakikipagkaibigan o pakikipagkwapa, no? They can exert pressure on peers to join illicit activities, no? Dito sa ating mga kaibigan, meron tayong mga ginagawang masasayang gawain, sama ng pagbabasketball, ganun, paglalaro ng mga online games. Doon sila yung makasama natin and affecting their self-confidence and self-worth. So, ang natutulong ng ating mga kaibigan sa atin ay nagiging self-confidence tayo, and masasabi natin na may worth ang ating sarili kasi meron tayong mga kaibigan na handang makinig sa mga problema natin. Doon malalaman natin na
hindi lang pala tayo nag-iisa, kundi meron tayong makakaramay, no, na mga kaibigan. Peers often have clear conviction than adult role models and can advise on moral principles. So, ang mga kaibigan natin or mga barkada, no, sila yung mas clear. Ang ibig sabihin nun ay mas ah, malinaw na ah, advice, no, sa ating mga buhay. Kasi kung matatanda ang mga nag-a-advise, hindi natin ma, malalaman o ano ang ibig sabihin nun, kasi wala pa tayo sa kanilang posisyon. Yung pero lang yung mga kaibigan natin kasi kaedad natin sila, ka um, ka ano natin sila, ang tawag doon, mga ka-level natin sila. So kung ano ang nararamdaman nila ay nararamdaman mo rin, ganun. However, they may also exert pressure on peers to join illicit conduct, making it difficult for even confident and morally upright children to resist. No? Yun nga, no? Nagbibigay sila ng um, illicit conduct, no? Pressures sa mga sarili natin. Ang panghuli ay ang mass media. So according to Kids Health, children and teenagers spend 4 or more hours a day watching television. No. Sa bata pa natin, mahilig tayong manood ng mga television. Noong bata pa ako, simula umaga hanggang taranghali, na nanonood pa rin ako ng TV. Kasi gusto ko kasi manood ng TV. And that's about 28 or more hours a week. Today, media has come to be a big part of in our society. So, part na ang mass media sa our society. And it seems television shows and movies have become more violent and racist. So, di natin maiwasan yung mga pinapanood natin na sa television na mga violent and crazy. Kasi kapag tayo lang nasa bahay, no, kahit ano lang natin pinapanood at mapapanood natin yung mga violent na mga programa. The problem is not television in general, but how much time and what kids are watching, no? Hindi problema yung television, kundi ang problema natin ay yung paghaba ng panunood at kung ano ang pinapanood natin. Children and teenagers need to limit how much television they watch, and media needs to enforce who can and cannot watch their entertainment. No, kailangan talaga ng sa panunod natin, kailangan talaga may limitation lang. Kailangan talaga may dapat ganitong oras itigil na natin panonood, at dapat mayroon mga dapat hindi pinapanood na hindi ka nais-nais. According to American Academy of Children and Adolescent Psychiatry, children will see over 200,000 violent acts before they are 18, especially children programming display about 20 violent acts every hour. Sabi dito, according to American, no, sa panunood natin, no, marami na tayong mapapanood ng mga violent na programa. Hindi lang sa mga love movies, kundi sa mga cartoons, meron dong mga baril-barilan, ganun. At kahit hindi pa tayo 18, marami na tayong napapanood, no? 200,000 na violent acts ang ating napapanood kahit di pa tayo 18. Especially children programming displays about 20 violent acts every hour, no? So, sa papanood natin, mayroon sa isang oras sa pamanood natin, may 20 violent acts na tayo napapanood. These studies have shown behavior problems among young kids have increased over the years because of watching violent television. So, kailangan talaga na ito talaga ang problema sa ating sa mga bata, no, na ang kanilang pag-aaral ay apektuhan na, no, sa pagpapanood ng television. At nag-i-increase ito taon-taon. Some children will imitate the acts and they see and use them against other kids. So, ang nangyayari dito, kung ano ang napapanood ay ginagaya. Kaya, kung nanonood sila ng mga baril-barilan ay ginagaya rin. Meron ako nakitang bata, no, na galing siya nanonood ng TV, tapos sabi niya na, ay gusto ko rin ng baril-barilan, mabilhan mo ako ng baril, ganun. Sinabi niya. Tapos,
So, kung ano ang nakikita ng bata ay ginagawa nila. And University of Maine study how shows watching too much television can lead to childhood obesity. Now, sobrang panonood ng ang television can lead childhood obesity. Obesity in America have been increasing, especially in young children, and television is a major factor. Since kids are spending their time watching television, they are not getting physical activity. So kung ang mga bata ay lagi na lang sa television, sa phone, ganun, puro na lang panunood, paglalaro ng video games, ganun na mga gawain, ay hindi na sila physically active, no? Kumbaga, kapag ah, naglaro sila ay madali na silang magkakasakit. According to Zafar et al. 2003, it was found out that media can influence social components of human personality. It focuses on how human feelings and emotion can be altered or changed. So according to Zafar, ang media can influence social components of human personality. So nakaka-influence talaga yung mga media sa atin, no? Kung ano ang kasi kung ano ang ginagawa sa media, kung ano ang pinopost sa media, ay makikita natin 'yun. At kung pag nakita natin 'yun ay ginagawa natin or um, nakaka-influence sa atin, no, na gawin natin. Ganun ang nangyayari ngayon. Mass media, especially electronic media and internet, are making young people aggressive and materialistic, promote fashion, ganun. So, phobia and vulgarity. On the other hand, it demonstrates that media increase awareness about political, social, and environment issues. Nangyayari ngayon sa atin, no? Marami ng ah, mga nangyayari sa political, ganun, at na ipopost ito sa mga media, hindi lang sa mga media, sa television. So, ang nangyayari doon ay nakikita yun ng mga bata na ah, hindi pa dapat na makita. So, it also contribute to the promotion of business and improving standards of living. So, meron din itong advantage, no, na para mapadali ang mga business ng mga iba, no, dito sila uh, nag nagbebenta, no, gamit ang social media. Pero dapat um, para maiwasan ang mga kabataan na malulong sa mga media, kailangan talagang may limitasyon, no? Kailangan uh, i, hindi natin sila pababayaan. Bigyan natin ng oras na paggamit at ano tawag doon, uh, sila ating bantayan, ganun. At maraming salamat.